eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast with yours truly, Justin Archeda. Mga kabayan at ka-updates, muli pong nanalo ang SMDC, SM Development Corporation bilang Developer of the Year sa nakaraang Property Philippines Award 2023 noong September 14, 2023. Ayan, naginanda po mismo dyan sa Rigodon Ballroom, The Peninsula, Manila. Ay, sa lahat po ng mga nasa likod ng Property Philippines Awards 2023, maraming salamat po. At syempre, hindi ho naman ito makukuha ang Developer of the Year kung wala din po ang lahat ng mga kliyenteng patuloy na nagtitiwala po sa amin, and syempre sa lahat po ng mga empleyado, sa lahat po ng mga bumubuo ng SM Development Corporation. Maraming salamat po. Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man po kayo ng mundo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Okay, again nako, congratulations po sa aming kumpanya SMDC, SM Development Corporation, dahil muli tayo nga po ang pinili, tayo po ang nanalo bilang Developer of the Year 2023. Isa ho itong magandang balita para sa lahat po ng mga investors namin, sa lahat ng mga clients namin. Dahil syempre, para sa ilan siguro parang award lang naman yan. Pero yung tipong napapansin po tayo na talagang ilang beses na nga po tayong naging Developer of the Year sa ilang mga nagdaang taon. Nako, sobrang laking bagay, sobrang nakakataba po ng puso na lagi nga po kaming nanalo bilang Developer of the Year. So, ito po isang karangalan at isang tropeo lamang, no? Pero kayo po ang pinaka may malaking contribution po, kaya po kami nananalong bilang Developer of the Year ay walang iba kundi kayo po. Ayan, kayo pong mga kliyente na patuloy pong nagtitiwala sa SMDC. Maraming salamat. And syempre, para bigyan kami ng magandang projects, ayan, magandang projects na market namin, 'di ba, sa lahat ng mga investors. Nako, maraming salamat din po sa lahat po ng mga bumubuo ng SMDC, mula po sa mga higher ups, okay, sa mga engineering department, sa marketing, okay, sa lahat po ng mga bumubuo ng SMDC, mga bosses, ayan, lahat po ng mga kapatid ko, mga international property specialist, ayan, sa lahat po ng mga boys po namin. Ako, maraming salamat po. Okay, no? Actually, kabayan ka-updates, kasalukuyan pa rin po ako nasa Macau. Okay, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nandito po mismo sa Macau, okay, lahat po ng mga kabayan ka-updates na hindi po busy, mag-meet naman tayo para mapag-usapan naman natin ang SMDC projects, no? Kung medyo busy po tayo, let's meet via Zoom. Okay, para po isabihin niyo lang po sa akin kung kailan po kayo komportable, kung kailan po kayo walang ginagawa, malaya po sa oras, ayan, para po mapag-usapan nga po natin ang lahat ng mga SMDC projects, no? So super
Actually, napaka-smooth naman ng flight natin sa Macau. Thanks to AirAsia. Sobrang advance nila today for today's video. Okay. And syempre, hindi lang po sa Macau, no? Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nakakapakinig ng ating podcast, no? Kung kayo po ay nasa ibang lugar, ayan, hindi naman po magiging hadlang ang pagkakaibang lugar natin dahil meron po tayong Zoom meeting. So, kung halimbawa po ay kayo po ay walang ginagawa, gusto nyong malaman ng buong detalye ng SMDC projects, okay, may plano kayong mag-invest para magkaroon ng Airbnb business someday, allow me to help you. Tutulungan ko po kayo. Okay, para po maging maganda po ang tapos ng inyong 2023. Ang gaganda pa ng mga promo ngayon sa SMDC so far. Okay, mamaya iisa-isahin po natin yan mamaya lamang. Para may idea kayo kung magkano nga ba yung mga monthly DP natin sa mga no-spot DP, yung mga projects na pwede nang lipatan, dadaanan po natin mamaya lamang. Okay, so nako bago tayo dumako sa ating SMDC Q&A, okay, pag-usapan naman natin itong bagong kaka-launch lang na Apple iPhone 15. Okay, kamakailan lamang ay na-launch na nga po itong si Apple iPhone 15 at binuksan na nga po, no, sa publiko kung ano nga ba ang mga bago dito sa napakagandang teleponong ito na umaabot nga po ng 56,000 hanggang 108,000. Diyos ko Lord. Okay, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, so sa lahat po ng mga gustong malaman kung magkano nga ba ang presyo ng Apple iPhone 15. Okay, naku, ito na. Oo, bibili kaya tayo nito? Diyos ko Lord. Oo, ito, simulan po natin sa iPhone 15, no? Yung pinaka mura nila. Pinakamura pa ba ito? Oo, pinakamura pa nga ba ito? Teka lang naman. Ayan. So, itong iPhone 15, ang 128 gig po niya ay 56,990 pesos. Ang 256 gig ay 63,990 and ang 512 gig ay 75,990. Okay? So, ang iPhone 15 Plus naman, ang 128 gig ay 63,990. Ang 256 gig ay 70,990 at ang 512 gig ay 82,990. Ang iPhone 15 Pro, ang 128 gig niya ay 70,990. By the way, ito po yung tinatawag din ang design daw po nitong iPhone 15 Pro and Pro Max ay titanium yung design niya. Isa po ito sa manang pamahal talaga, no, ng 15 Pro and Pro Max. And syempre, yung camera lagi kasi yung yung laging basihan kung ba't nagmamahal, no? So dito kasi kay iPhone 15 naka-dual 48 megapixel po siya. Ito naman si 15 Pro and Pro Max ay triple 48 megapixel. No? So ano kaya ibig sabihin nun? No? Triple. Hindi kaya siguro yan. Parang kasi pag mga iPhone, parang ito po yung medyo kasi ako iPhone user po ako, no. Ito lang nakakain. So maputol lang muna ako sa mga presyuhan. Ito yung nakakain sa iPhone eh. Pag ako po ay gumagamit ng camera, mas pinaparamdam niya talaga sa'yo kung ano ang totoo. Oo, bakit? Kasi kita yung mga pores mo, pimples mo. Oo, parang unlike bang Oppo, Vivo, 'di ba? Samsung, ang gaganda ng mga parang ang kinis mo, pero pag iPhone talaga ipaparamdam talaga sa iyo kung ano ang totoo. Kita yung mga pores, yung mga pimples mo, yung mga kung ano-ano diyang hukay sa mukha mo. Oo, ba't kaya ganun? Ang mahal-mahal naman, pero binibili pa.
Binibili pa rin natin. Okay, so again, dual 48 MP or megapixel itong si 15 and 15 Plus, tapos si 15 Pro and 15 Pro Max ay triple gusto aralin to kung ano yung pagkakaiba nila. So baka manood tayo ng mga reviews. Hindi naman, wala akong planong bumili. Gusto ko lang talagang mapagkumpara dahil syempre curious po tayo. Okay, so yung iPhone 15 Pro naman, ayan, sabi ko nga ganina, yung 128GB ay 70,990. Okay? So, kaparehas po siya ng presyo ng 256GB ng iPhone 15 Plus, itong iPhone 15 Pro. Okay? So, yeah. Okay, so ang 256 gig naman ay 77,990. Ang 512 gig ay 89,990. Ang 1 terabyte ay 101,990. Okay. Ang iPhone 15 Pro Max naman po, okay, tayo po, ito pong gamit ko po kabagkap dito ay iPhone 13 Pro Max. Okay. So, wala lang, share ko lang kung may pakila naman kayo. Pero so far, happy pa ako sa kanya. So, medyo wala pa akong planong palitan to. Okay. So, 84,990 ang 256 gig, 96,990 ang 512 gig, and 108,990. Okay. Okay. Nako, so yan po ang mga presyo ng bagong-bagong iPhone 15 series. Oo, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko dyan na may mga planong bumili, good luck. Oo, sa lahat po ng mga Mrs. dyan, ayan, kung medyo, or Mr. dyan, kung mababait po ang inyong mga asawa lately, alam nyo na. Oo. So medyo nagbabait-bait kahit yung mga anak nyo diyan, kung ba't nagbabait-baitan. O alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. You know what I mean, papa, mama. Ay, pero ako, totoo lang po kabayan ka-updates. Ako fan ako ng Apple kahit medyo hindi ko gusto yung yung camera minsan talaga dahil pinaparamdam sa atin kung ano ang katotohanan. Pero super love ko pa rin yung iPhone dahil syempre yung mga ginagamit ko mga updates, yung mga ginagamit ko na camera for construction updates sa lahat ng mga SMDC projects, iPhone minsan ang gamit ko. Pero minsan ang ginagamit ko yung DJI Pocket 2, yung pocket stick ganyan. Oo, kasi medyo minsan parang hindi kasi halata pag ginagamit mo. Pero pag gusto ko yung magandang shot na naka 0.5 para mas wide yung shot, ginagamit ko mismo yung iPhone. Oo. So far, kasi ako sa totoo lang, based sa mga hindi ko na kasi siguro isa-isahin yung mga features. Nabasa ko na po yung mga features ng iPhone 15. Pero kung ako po ang tatanungin kung tayo ba yung mag-upgrade, ayan, parang wala akong plano so far kasi medyo may pinag-iipunan talaga tayo. Okay, may pinag-iipunan talaga tayo. Ayan, teka lang. Ayan, so yun, may pinag-iipunan tayo. So, medyo behave tayo sa gastos ngayon. Oo, so tsaka tatlo pa rin na mata. Oo, o hindi naman 4. Kaya wala muna siguro talaga. Okay, pero again sa lahat po ng mga ka-updates natin dyan na may planong bumili, ayan, make sure na hindi naman sa siguro hindi ako, alam niyo yun, para sa akin naman din kasi basta as long as pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, ayan, okay lang yan. Okay, mas kailangan mo yan, walang issue dyan. Okay, basta't natutugunan lahat ng mga kailangan, hindi nagkakaroon ng problema sa mga bayarin, sa mga bills, kung may extra ka, walang problema. Okay, unless kung bibili ka ng iPhone pero may utang ka, Diyos ko Lord, wag naman.
Utang na loob naman. Oo, so may mga iba diyan, eto ha, ayokong pangalanan ha, pero may clients ako. May mga clients ako na parang nagpapahiwatig na sa akin, "Justine, baka puwede bang ano." Total maliit lang naman ang penalty, oo. Ay naku, Lord. Ang sinabi ko na nga lang, parang sabi ko na nga lang, parang kayo na ho ang bahala, okey. Kumbaga pera niyo naman 'yan, okey. Kasi may mga iba dito talagang baka puwedeng next month na ako magbabayad. Kasi 'pag next month ka magbabayad, meron kang penalty at wala kang magagawa sa penalty na 'yan, okey. So, 'yun. Pero again, sa lahat po ng mga ano, sa lahat po ng mga kabayan captives may planong bumili, wala akong problema basta't wala tayong issue sa mga bills, sa mga pinagkakautangan natin, sa lahat ng mga may sobra. Okay, may extra. Kasi nagtrabaho ka naman. Pinagtrabahuan mo yan, go. Okay, bumili ka. Parang si Cherub, no? Isa sa mga kagrupo ko sa SMDC na may planong bumili po ng iPhone 15 Pro Max. Sabi ko sa kanya, go! Kasi in all fairness din naman sa aking kagrupo dito sa SMDC na si Cherub, talagang ang sipag din naman nung kami po ay nasa kami po ay kasama ko siya mismo dito sa Macau. Sobrang sipag niya, ang dami niya nakakausap. Ayan, sabi ko, deserve mo, kumuha ka, bumili ka. Okay. So pero ako, pass muna ako siguro. Siguro sa iPhone 16, ayan. Bibili tayo ng iPhone 16. Siguro pag medyo may mga konting pagkakaiba na, okay, doon tayo bibili. Pero gusto ko lang i-brought up ito ha. Alam niyo ba, kabayan ka updates? May lumabas kasi na ano na survey, or I think survey ba to, or article po ba ito? Teka lang. Para ang sinasabi dito, no? Asan siya? Teka. Bakit nawawala?
Mula po ito sa Business World website, no? So, kasi siyempre, di ba, parang lumabas na nga po itong si iPhone 15. Sabi dito, how many days does a Filipino need to work to buy the latest iPhone? Oh, so, sabi dito, an average Filipino must work for 79.5 days and spend all of his or her earnings to buy the latest iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro pa lang po ito, ha? O, according to the latest edition of the iPhone Index by the research firm Picodi.com. This put the Philippines the second highest out of 47 countries in the index, behind Turkey. Turkey is 123 days. The base model of the iPhone 15 Pro was priced at $79.90, almost fourfold the 18,744.39 average net monthly wage in the Philippines. O, Diyos ko Lord, oh. Ayan. So, makita niyo po dito sa ating screen. Teka lang. Pangalawa po tayo sa pinakamaraming araw na dapat bunuin para tayo po ay makabili ng iPhone 15 Pro Max. 15 Pro lang pala ito. Na nagkakahalaga po ng 79.90. Okay? Grabe, natalo pa tayo ng India. Malaysia. Lalo din Taiwan. Hong Kong. 'Di ba? So far yung nakita ko dito, parang Hong Kong yung medyo ang tawag ito? Ang medyo nakakaluwag-luwag sa buong Asia. Si Hong Kong ang medyo maganda-ganda, sa buong araw lang or 11 days lang ang iyong pagtatrabahuhan for you to get an iPhone. O, diba? Tapos, ito pa, no, yung pang number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi nakapunta na po ng Singapore and UAE. Alam nyo, halos lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan. Naloloko talaga ako. Nakakaloko. Lahat po parang normal lang talaga ang mga iPhone sa kanila. O parang feeling ko kung ikaw ay kabayan at hindi ka naka-iPhone, parang hindi ka normal. Lalo sa UAE, halos lahat naka-iPhone. Kasi imagine, sa UAE, kailangan mo lang magtrabaho ng 7 days para makabili ng iPhone. O, ang Singapore, ganun din, 7 days lang din. O, diba, sana all? O, kaya po sa lahat ng mga gusto magkaroon ng iPhone, ayan, dumiretso na kayo magtrabaho sa UAE at Singapore. Tsaka mura ang phone sa UAE. Oo, kasi nandyan na po ako before. Tayo nga po ay na-deploy diyan before. Okay? And super mura, super affordable po. Sa Singapore naman diyan naman ako bumili ng MacBook. Okay, ng MacBook laptop. Okay, diyan mismo sa ano ba 'to? Nakalimutan ko yung ano bang sa Singapore. Ayan, hindi na ako sa Marina Bay. Ayan, diyan naman ako bumili dun sa baba dun sa malaking Apple Store na pabilog diyan sa Marina Bay. Diyan po ako bumili ng MacBook. Ayan, MacBook Air. Okay. Ay nako, ang sarap talaga maging mayaman. Oo, pero yun lang po, kabayan ka-update sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na talagang bibili ng iPhone. Ayan. So, sa lahat po ng mga mag-fully paid, congratulations. Sa lahat ng mga hindi mag-fully paid, good luck. Okay, so next na nga po ang SMDC Q&A. Pero bago po tayo mag-SMDC Q&A, narito po muna ang ilan sa ating mga announcement. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
Okay, and we're back, no, kabayan ka updates. Ayan, so punta na nga po tayo sa ating SMDC Q&A. Ayan, so may mga babatiin muna tayo dito, okay, mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Sabi po dito ni Jean Paris 9736, tama, mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nanonood po dito sa aking podcast, sa YouTube. Uy, mag-subscribe naman kayo. Oo, kayo naman. Parang ang hirap-hirap nyo naman i-please. Oo. Mag-subscribe na po kayo. Ang dali lang naman gumawa ng Google account. Damihan nyo gumawa ng Google account. Ayan, mas maganda. Oo, mag-subscribe po kayo para kayo po ang nauuna sa banding, sa balita, updates, sa kwentuhan, 'di ba? Sabi naman po ni Jeronimo I5645, appreciate your monthly updates on Sans. Maraming salamat po, Jeronimo I5645. Okay, i-expect nyo pa sa mga susunod pang mga buwan. Tayo nga po ay magbibigay ng updates, no, sa Sans, hindi lang sa Sans. Marami pa tayong mga updates na nakapila. Ayan, nakunan ko pa po mismo nung ako po ay nasa Pilipinas. Okay, abangan nyo po iyan, no? Hindi ko pa lang po napapublish dahil syempre tayo nga po ay medyo magtatagal dito mismo sa Macau. Kaya ayun, medyo inaano ko, hindi ko agad-agad nilalabas lahat para po meron kayong content na aabangan every week. Okay? Thank you, Justine, for uploading the new update sa Sans Residences. It's beautiful and nice place. Sabi ni Air Code 9. Ayan, ako maraming salamat din po. Okay, for watching. Sino ba dito? Ay, ito na po yung ating mga ilan sa mga katanungan. Hi Justine, I thought Wednesday and Sunday 9 p.m. ang podcast mo. Bakit minsan Thursday and Monday nagpe-play? Nauuna ka ba nag-upload or nauuna ka ba nag-upload sa Spotify? From Mark 012. Alam niyo, sa totoo lang, ako po yung humingi ng pasensya, no? Kasi may mga pagkakataon talaga na ang hirap po kasing mag-edit ng podcast. Hindi po kasi ito dire-diretso. Before ng mga unang episodes ko, dire-diretso ang ating podcast. As in, walang cut, no? Pero kasi talagang, again, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po naitatago. Kusang lumalabas naman talaga, tayo po ay bulol. So, ilan yan sa mga dahilan kung ba't ako nagka-cut na, nag-i-edit na. Kasi medyo hindi ko siya gusto na naririnig nyo na parang oo, parang pangit. Ang pangit. Kaya pasensya na ho kayo. Pero may mga times kasi na Wednesday, ako hindi man nag-fail man ako na mag-upload ng podcast. Nag-upload ako ng updates, ng SMDC updates, no? So, again, pasensya na po talaga kayo. But hopefully sa mga susunod na araw, talagang gagawin na talaga nating tuloy-tuloy na nga po talaga yung ating podcast every Wednesday and Sunday. Pero yun, pag-pray nyo po. Tsaka marami din tayong kausap na clients. Ayan. So, again, ako na po humingi ng pasensya. Mark 012. Okay. So, panalangin niyo po ako na alam niyo yung maituwid natin ito. Kasi ang haba-haba po nito, kung alam niyo lang po ang hirap mag-edit. Opo. Ginagawa ko po ito para sa mga clients ng SMDC din, no? And hindi lang din sa mga clients ko, kundi sa ilan din sa mga followers natin na hindi ko rin po naging personal kong kliyente. So, para po ito sa inyo. Ayan. So, kung may mga pagkukulang man tayo, again, pasensya na po talaga. Sobrang, ang dami lang talagang aberya minsan. Okay? So, yun lang po, Mark 012. Abangan mo, baka in the next, siguro sa mga susunod mga linggo, ayan, talagang on time na po talaga tayo sa pag-upload. Okay? Hello Justine, I don't know if you're still remember me. Pero naging client mo ko sa
SMDC ka na pala. Okay, super thanks ulit sa pag-help mo sa amin for selling our property in Toot. Okay, and hindi mo kami pinabayaan. Sayang we bought green na, kaya di na kayo pwede makakuha from Macy, from Mandaluyong. Miss Macy, sobrang salamat po. Oo, naalala ko pa to, talagang tinawid natin etong property nyo mismo. Siguro hindi ko to po sabihin kasi ibang developer, pero somewhere in Mandaluyong, talagang ilang buwan ba natin tong inayos, siguro mga 3 months, but praise God, God is good. Talagang natapos talaga natin ito. 2017 po namin ito nabenta. Okay, and isa po siya sa mga nagtiwala din sa atin before na kumuha sa isang developer. Okay, so kahit 2017 wala na ako sa developer na yun, talagang hindi ko nga talaga siya iniwan. Nandoon pa rin kami, yung commitment, yung nabag-usapan, nandoon pa rin. So yun, hindi ko lang ini-expect kasi parang biglaan talaga, no, Miss Macy, na biglaan yung nangyari. Oo, but thank God talaga na itawid natin yun. So, super happy ko for you. Kahit hindi ako naging agent mo, may green ka na, at least SMDC ka pa din. Maraming salamat, Miss Macy. Hindi ako makapag-update sa green ha, pasensya ka na, ang layo po, pero siguro sa mga ilang buwan, ayan, or sa anong araw, baka makadaan ako dyan. Pero so far, nakapag-update tayo sa Glade before sa Iloilo. O, kasi may mga pagkakataon umuwi talaga ako sa Glade. Pero baka by October, pagbalik ko ng Pilipinas, ayan, tayo po ay lilipad ng Macau tuloy, ng Iloilo. Ayan, para po silipin muli ang style at saka yung Glade residences para sa lahat po ng mga Ilonggo. Pero, Missy, huwag ka mag-alala. Dadalawad ko ang green para sa'yo. So, again, maraming salamat, Miss Missy. Oo, patunay lang talaga yan patunay lang yan na tayo nga po ay hindi po nang iiwan sa ere. Oo, yun lang talaga. Okay, syempre, parang hindi ko pwedeng i-detalye yung kwento nito, pero medyo hindi naging maganda kasi yung pangyayari kay Macy, no? Pero yun, ang importante na liquidate yung property niya. So again, Miss Macy, maraming salamat. Paano po ang process ng pagpa-Airbnb ng unit? Mula po ito kay Rich _hub08. Ito po ay tanong mula po mismo sa TikTok. Okay? So, madali lang, ililist mo lang yung unit mo sa Airbnb. Ayan, magsa-sign up ka lang po doon. Madali lang siya, pero I suggest din both sa Airbnb, mas maganda kung meron kang ka-tie up ng mga leasing officer or property manager. Kung halimbawa wala po kayo sa Pilipinas, ayan, sila na po ang magpo-provide ng tenants, housekeeping, check-in, check-out assistance kung kayo po ay malayo mismo sa inyong property. Ayan, mas maganda na lang din, para hindi na kayo nai-stress. Though may cut sila ng konti, pero 'di ba, hindi ka nai-stress, hindi ka papalit-palit ng mga kumot, ganyan. So, yun. Pero kung pagka-Airbnb, madali lang yan, parang sa sign up pa lang sa site nila mismo. Okay? Ano po ba ang maganda, Fame or Lighto? Mula po mismo kay Diego 453261. Okay, parang ano lang din to parang ang sasagutin ko lang din ito for pre-selling or ready for occupancy. Pero sige, sa akin kasi, kung if you are looking for a property na medyo magaan-gaan ang pagbabayad ng monthly, I'll go for Lighto. Pero kung gusto mo naman na may budget, no? I mean, gusto mo ng tirhan or gusto mo nang gamitin for Airbnb at makamura, I'll go for Fame. Kasi yung Fame nga, sabi ko nga last time, may ang mga presyo dyan ay mga nasa 5.1 million lang. Wala pa hong discount yun. Pero yun nga lang, hingin kayo ng 5% discount. 5% down payment discount tuloy. Yung Lighto naman, hindi po ako magpapaka-straightforward po ako sa inyo. Medyo pricey si Lighto compare kay Fame. Okay? Pricey si Lighto kasi sa area po medyo
ba to? Hindi, 25 square meters si Light 2, si Fame is 24, pero 5.1 million si Fame, pero si Light 2 mga nasa tawag ito, nasa 6 million to 7 million. Ayan. Pero kung affordability ang pag-uusapan, I'll go for Fame. Okay? Pero kung flexible payment na pag-uusapan, I'll go for Light 2. Speaking of Fame nga pala, meron tayong reopen, ayan, sa Fame Residences. Teka lang ang reopen natin, bihira lang po nangyari ito kasi sold out na po itong si Fame eh. So, ang reopen natin ay nasa, teka, 1BR with balcony, ayan, facing Pioneer, Fort Boni, Makati, 5.114 million. Tower 2 po ito. Tower 2 ready for occupancy. Mga 5% ka lang. Ayan, I think nasa 280,000 ng 5% DP. Pagkatapos 17k lang monthly. Oo, pwede mo siyang paupahan. Ayan, etong si Fame Residences. Ang saya nito kasi 5 spot DP, I think nasa 280 plus. Tapos yung 10% payable in 35 months ang haba. Oo, so sa lahat po ng mga clients natin na gustong kumuha mismo ng Fame Residences na ready for occupancy, ayan, ang mura lang nito 5.1 million. Okay, so sa lahat po ng mga interesado, please DM me sa aking WhatsApp number, 63-915-2814355, 63-915-2814355. Okay? Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan na patuloy pong nakikinig at nanonood mula simula hanggang dulo. Sa lahat po naman nagmamaneho, nasa kalagitan ng trabaho, natutulog. Ayan. Maraming salamat po. If you want or if you are interested to invest
no, to own a property with SMDC, ayan, please DM me, ayan, sa aking WhatsApp, ayan, at o di naman kaya kung gusto mong maging international marketing partner, i-DM nyo lang din po ako. Please don't forget to subscribe to my channel, Justin Accheda-SMDC TV, for more videos and updates all about SMDC. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow ako sa aking Spotify. Kung kayo po ay nakakapakinig sa Spotify ngayon, i-click the follow button na po para kayo po ang unang-unang nanonotify para makapakinig ng ating podcast. Okay? And syempre, i-follow nyo rin po ako sa aking mga TikTok accounts. Okay, sa aking TikTok account, Instagram, and ang ating Facebook page, SMDC Kabayan Investment. Ayan. And sa lahat po ng mga clients natin na nasa Macau, hindi lang po sa Macau, nasa iba't ibang panig ng mundo, okay, kung interesado po kayo for Zoom meeting, ayan, please let me know po. No? Wala akong masama magtanong. Tanong lang po kayo, okay? Mag-inquire lang po kayo and allow me to help you para mabigyan kayo ng magandang proposal, magandang plano. Basta make sure, Kabayan Ka updates. Wala pa kayo nakakausap, okay, na ibang consultant. Okay? And pangalawa, bawal ang ghosting dito. Oo, bawal ang ghosting dito tapos na ghost month. Okay? Once again guys, maraming salamat po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Accheda, na lagi po nang papaalala po sa inyo. Kabayan Ka update, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing everyone.